My screen. Hey guys, good evening. Coach Ian again. So, magandang gabi sa lahat. So, welcome. Ayan. Yes. If we get disconnected, that's okay, ah. Just part of the game. Ganun talaga. Yung internet connection. Pero okay lang 'yan. Ready na po tayo. Type niyo nga diyan ready and I'll get started. Ready? Ready? Type niyo nga diyan. Ayan, ready. Ayan, sobrang dami niya na nag-type na ready, no? Nakakalunod na yung sa chat box. Okay, so sabi ng kuya ko, Merry Christmas. Okay, magandang gabi sa inyo. Now, before we start, sino dito sa inyo merong OLJ account, Online Job PH? Anyone? Type niyo nga diyan, OLJ. Oh, di ba? Oo. OLJ, okay. Kung meron kayong OLJ account right now, I'm gonna be asking you to log in sa OLJ account nyo. Can you do that right now? Yung mga nasa laptop tsaka PC lang ha, punta ka sa OLJ, mag-log in ka dun, pagkatapos, sa profile mo, ilagay mo Google Ads Manager. O, hanep pa, ulitin ko ha, experiment lang to. Okay lang ba sa inyo? It's just gonna be an experiment. Tingnan natin kung meron kang job invites or invitation, sasabihin nila, uy, Ana Raziel or ganon, or si, di ba, si JM Costares or si Dimples, ganon na case. O, di ba, si George Rivera, wag kayong masusurprise kung mayroon kayong invitation na job interview or invite to become a Google Ads manager. Experiment lang natin to ngayon habang nagte-training tayo. I know it's a Sunday. Try nyo. Or kung di nyo, wala man kayong ma-receive sa email nyo ngayon or during the shift or biglang may magme-message sa inbox nyo, pero I expect this week meron kayong mga invitation. Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun sa inyo? I know someone, 6 months na siya, never daw siya naka-encounter na merong nag-invite sa kanya ng interview kasi syempre iba, hindi ko alam kung ano yung niche niya, pero yun, ayan na guys, okay, so that's what happened to them. So tingnan natin kung sa inyo din meron ba kayong invites na mangyayari either during the shift ngayong araw na to or sometime next week. Kasi Monday na bukas eh. So merong invites na magaganap sa inyo. Okay? Sinso lang kayo ng ibang clients, 'di ba, nang ina-apply ninyo. Pero ito, sila ang proactive na magre-reach out sa inyo. Either sa email or sa OLJ nyo, sa inbox nyo sa OLJ. Would you believe me if I say, si Coach Ian, kakagawa lang ng OLJ ko kahapon. Kasi hindi naman ako naghahanap ng client sa OLJ. Kahapon ko lang ginawa yung OLJ ko. Pagkatapos, na ano na ako na, ano ba yun? Yung may proof na? Parang 80 proof na ata ako or something. O, proof. O, di ba yung ganun? May proof. Di ba yung ganun na case? So, yun parang magkasabayan lang din tayo. Today pa lang ako na-verify sa OLJ. Yung ganon. Parang gin lang, di ba? Correct, 90 proof. Alam ko din yan eh. Ang alam ko lang yung proof sa gin lang eh. Ang OLJ pala, meron ding ano. No? Okay, next. Plus, I have a gift for you if you stay in the end of this training. Okay ba yun sa inyo? Meron pa akong gift sa inyo kung aabot kayo hanggang sa dulo. Napakagandang gift. Pero, syempre, andito na rin kayo before we start. Okay lang ba bigyan ko kayo muna ng gift ngayon? Okay lang ba bigyan ko kayo ng gift ngayon? Sinong gusto ng gift? Type nyo nga dyan, gift. Sige nga, type nyo gift. Okay, gift. Ayan. Bibigyan ko kayo, magsisend ako sa inyo ng ampaw sa GCash. Joke lang, di ba? Alam niyo yung nangyari ngayon sa GCash, di ba? Hindi, wala yan. Wala akong bibigay na yung sa GCash na parting. Ampaw daw yun yung sa ano. I think yun yung ginamit ata ng mga hackers or the one who tried to got yung mga numbers or na-hack. I don't know. Parang yun yung rinig ko And then may nabasa din ako, insider's job siya. O, di ba nakisali? Ito talaga si coach, ano din pala to, no? Oo, marites ng konti. O, hindi kasi GCash pinag-uusapan eh. Tapos, syempre, ang ginawa ni Coach Ian, yung GCash ko,
Yung 6-digit na laman ay nilipat ko sa GSave. Tapos ang para pag may pumasok na hacker, makikita niya, oy, 800 pesos lang yung laman. Ganun eh, no? Oo, ngayon. So, kung nanonood ngayon, kasi parang for the past 2 days ata, something happened with GCash. So, basta sabi nila, i-re-refund lang nila yon. Oh, okay yan. Yung ganun na case. Now, eto yung una kong gift sa inyo. Can you see it? Can you see it? Nabubuksan nyo ba? Hindi. Nabuksan nyo naman? Hindi po. Yung gift na bigay ni Coach Ian. Are you able to open it? Yes or no? Uy, yung link na nabuksan nyo na, ang dami nyo na nga eh, 'di ba? Guys, anong nakikita nyo diyan? Anong nakikita nyo? Anong nakikita nyo? Pakisabi nga po, mga courses. When I say courses sa left side, you're gonna see it there. Merong SEO, merong Reva. Alam mo Reva, 'di ba? Real Estate VA. SMM, Virtual Assistant, General Virtual Assistant, may Facebook pa nga eh, may Shopify pa, yung ganun na case. So, meron po kayong matututunan dyan na mga videos yan, trainings. I got it online. That's not coming from me. Pero nilagay ko lang dito sa Word Doc, sa Google Doc, para mapanood nyo. Ha? Mga trainings yan. Oo. So, gift ko yan sa inyo. Goods ba tayo? Ha? O syempre, yung mga nandito lang sa loob ng ng training, o yun yung yung makaka-access niyan. Okay? Kasi dito ko lang sa chat box binigay. All right? Next. Let's go with the next one now. Okay, so tapos na po tayo dun ha. Tapos na po tayo mga kaibigan, magic, mga ganun, hindi, joke lang. Ngayon, I just want to thank you for coming tonight. I know it's a Sunday. Tama, hindi. Sunday. Pero nag-invest ka pa rin ng oras mo. Alam nyo ba hanggang anong oras tayo ngayon o hindi? Kasi somebody keeps on asking pa ganyan eh, anong oras daw matatapos? Anong oras tayo, okay, 10 o'clock tayo matatapos. Okay? Okay lang ba lumampas tayo ng kahit mga 10 or 11? Okay lang ba? Basta matututo ka. Would you be okay? Okay lang sa inyo? Wala naman tong bayad eh. Alam ko may nagtanong ata kanina dyan, Coach, meron bang certificate dito? Actually, meron kang makukuhang 5 certificates. Hindi galing kay Coach Ian, galing mismo sa Google. Okay ba yun sa inyo? Ulitin ko hindi kay Coach Ian. Galing mismo kay Google. Ipapakita ko sa inyo, meron technique where you can get certificates for Google. Okay? Kasi hahanapin yan eh. Let's say merong agency or meron kang job interview or isasubmit mo, meron kang pang portfolio. Papakita mo na certified ka ng Google. Okay? Now, sabi ko nga, uulitin ko sa Binisaya, ay hindi pala, bawal pala, Bisaya o ganyan. Bisaya pa si Coach Ian na I'm from Bohol. Work for 6 years in Cebu. Pero I'm here now in Manila, in Cavite. Basta in NCR, mga more than 15 years na po si Coach Ian dito. Okay? Pero Bisaya pod kung dako, ha? So di ko ninyo malibak. Ganun eh. Oo, aho-aho, iya-iya, ganun, o, di ba? Sabi nila pag taga Bohol, ninja ray mo patay ninjo, sir. Ninja ray mo patay ninjo. Kasi that's how we talk bisdak. Okay? Now, sabi ko nga, I wanna thank you for investing your time today kasi it simply tells me, di ka papayag na walang mangyayari sa'yo this 2024. Tama ba? Siguro dito yung iba sa inyo parang medyo frustrated ka, discontented ka, parang hindi maganda yung year mo ng 2024. So, basta pero sabi mo, hindi, I'm gonna make things right. Kumbaga, kahit November na ngayon, malapit na mag-December, basta meron akong gagawin. I'm not gonna settle for less. Okay? So, di ka papayag at tatanggapin mo na lang. Di ba minsan merong bumubulong sa'yo? 'Di ba yung 'di ba kumbaga sabi nila yung si konsensya, yung gano'n na case. Merong bumubulong sa'yo minsan, 'di ba na wala hanggang dito ka na lang talaga or parang hanggang dito na lang ata ako eh. Parang tanggap mo na gano'n. Hindi, 'wag ka papayag. Karamihan ng tao, yan yung nasa isip nila. Parang hanggang dito lang ata ako eh. Pero hindi, meron kang magagawa. Always remember that. Okay? Next, pwede ba papakilala muna ako sa inyo ng konti? Would that be okay with you? Yes? Okay lang po ba sa inyo? Yes, I'm Ian Bailio. Okay, some calls me Coach Ian, Sir Ian, okay lang yan. We're not gonna discuss, sorry naman ito,
We're not gonna discuss about personal branding, high ticket sales. Google Ads lang po ngayon yung pag-uusapan natin. Okay? Google Ads. Google Ads po tayo. Baka alam nyo ba kung ano yung pinatinan nyo ngayon? So it's just simply Google Ads. But before we continue, I want to set your expectations. Hindi nyo kayang tapusin tong Google Ads na to. Hindi. Kahit 4 hours tayo ngayon mag-training ngayon, hindi pa rin enough yung matututunan nyo sa Google Ads. Okay? Kasi po, kahit nung hinire kami dati ng Google, si Coach Ian, hinire kami ng Google, alam nyo bang 2 months kami trinain? 8 hours a day for 2 months just to learn Google Ads. Tapos ikaw 4 hours lang magaling ka na. Nagigets nyo ba? 4 hours lang magaling ka na sa Google Ads. 'Di ba? Yung ganun na case. So, ganun po siya. Pero I can tell you even your 4 hours right now, it's gonna build you that confidence. Actually, meron akong ituturo sa inyo na isang skill na pwede nyo nang gawin, na pwede na kayong kumita. Sinong gusto nun? Yung meron kang matututunang skill, kahit isa, pero pwede kang kumita. Who wants that? Can you raise your hands? Oo. Sa totoo, may tuturo ako sa inyong skill. Sa totoo, dapat sa pang part 2 yun eh. Hindi nyo ba alam, si Coach Ian may libreng training sa Google na binigay na 7 hours. Actually, 9 hours nga eh. Sa YouTube, pag nakita nyo. Pero, yung part nung ano dun sa video number 2, i-share ko sa inyo ng konti tonight. Okay? Para meron na kayong gawin. Yung iba dito sa inyo, I don't care kahit sino dito, pero at least meron akong natulungan kahit isang tao nag-execute dahil gumawa siya, nag-take action siya, kumita kagad siya. Nagigets nyo? Kasi it's very possible. Now, another disclaimer po, sorry kung ma-frustrate kayo sa akin kasi hindi ako magdi-discuss sa inyo ng MLM or networking. So wala tayong power dito Oo, wala tayong power na magaganap. So hindi pa ako wala tayong powder dito. Okay. Oo, walang ganoon. So yun po yun. Next, eto rin, I'm not gonna discuss to you about crypto, Bitcoin, Forex, pero alam ko nasa 79,000 na ata si Bitcoin nung manalo si Donald Trump. O, di ba? Yung ngayon, mataas ngayon yung mga yung crypto dahil nag-ano siya. So, dahil doon sa, nag-antay lang yung mga tao, yung mga investors dahil sa ano, sa, you call this, inantay lang yung election. So, that's it. Next! Okay? Hayaan nyo lang yan We're gonna get disconnected. It's something to do with the internet connection dito sa amin. Pero okay lang ba sa inyo? Tutuloy pa rin natin yung boxing. Tutuloy pa rin natin yung kwentuhan natin. Yeah? Would that be okay with you? So yun crypto. Ayan. Hayaan nyo. Kahit na 10 beses tayo ma-disconnect dahil sa internet connection, tutuloy lang tayo. Okay? Tutuloy lang po tayo. So, next. I'm not gonna show you houses, mga tseke, mga kotse, mga bahay, ganyan. Okay lang sa inyo? Kasi siguro, karamihan ng na-attend yung training, they've been showing you that one. Di ba, parang na-hype ka, napa-enroll ka kasi, uy, ang galing kasi siya, napanood ko yan sa KGMS. Yung ganun no? Di ba meron mga kwentong ganun. Kaya ako gusto ko mag-virtual assistant or freelancing Napanood ko kasi dun sa KGMS, yung nagkaroon na siya ng bahay, ng apartment, yung mga ganun na case, 6-digit, pero hindi po. Sorry ma-frustrate kayo sa akin kasi I'm not gonna show you that one. Okay lang ba sa inyo? I'm not gonna show you that one. So, yun po. Kasi I want you to have educated decision. Hindi dahil na-hype ka, kaya ka napa-enroll. O, di ba? Okay lang ba yan sa inyo? Next, let's go with this one. Ituturo ni Coach Ian sa inyo is a type of a freelancing skill. Parang virtual assistant. Parang FB ads. Di ba kung may FB ads, alam nyo ba yon? May FB ads, meron din palang Google ads. Meron ding Bing ads, yung Microsoft ads. Meron ngang LinkedIn ads Merong Amazon ads. Nagigets nyo ba? Marami palang klase,
Yes. So, ganun po yun, yung pag-uusapan. Tapos, merong SMM. Syempre, alam niyo na yung SMM, di ba? Oo. 'Di ba? SMM, ano ibig sabihin niyan? SM Mandaluyong. Ay, joke lang. SM Mega Mall yun. Pag nasa Mandaluyong. Ayun na, social media marketing. 'Di ba? Then SEO, search engine optimization. Then etc. So, freelancing yung pag-uusapan natin ha. Baka nalito kayo. Ano yung pag-uusapan natin? Social media marketing, social media manager. 'Di ba? So, ganun po siya. Pero ito, isang klaseng freelancing din po yung ituturo ni Coach Ian sa inyo. Next, si Coach Ian. So that's maybe Coach Ian. And before we continue, pakilala ko lang ng konti. Member na ba kayo dito? Hindi pa sa The Guild. Etong may 99,800. So kulang na lang ng 200 pesos. Ay sorry, kulang na lang ng 200 people. Magiging 100,000 members na yung The Guild na yan. Ngayong gabi, feeling ko aabot na yan ng 100,000 yung community na yan. And then there's this guild as well na may 10,000 members. Actually, ito yung pioneer ko na the guild na to. Ito ang nauna, itong 10,000 members. And then I took over this community just like a week or 2 weeks ago. I lost track. Ay, hindi. Ano lang, 1 week pa lang. 1 week pa lang po, nag-take over si Coach Ian sa community na to. Sobrang daming scammer sa community na to. Ang daming manluloko. 'Di ba? Merong mga retyping, yung i-convert ng PDF daw to Word, yung mga ganun na case. O yung mga ganun, ang daming mga typing jobs, data entry, ang daming scammer sa group na to. Pero pinag-filter na namin, sinasala namin. Yung mga gustong mag-post ng mga hiring, pero feeling namin, ay, hindi manloloko to. Pag sinilip ko yung profile, una, nakalock yung account, hindi ko to i-approve. Pag nakita ko yung account na to, aha, ginawa lang niya 4 hours ago yung account na to, yung FB account. Ah, ginawa niya to 3 days ago lang. Hindi ko i-approve yung post niya. Yung mga ganun na case. So, ganun po yun, ha? So, that's the guild. So, join kayo pag hindi pa kayo member dyan. Next, I'm also the founder ng Pinoy Google Ads Community. So, 5,300 members dyan. So, pwede kayong sumali. Yung mga gusto matuto ng Google Ads. So, tapos, I'm the founder as well ng Pinoy Beats AI. So, nung ginawa ko to, sabi ko, kailangan kong tulungan yung mga Pinoy kasi yes, ba't kailangang tulungan yung Pinoy? Kasi po, nasa AI stage na tayo ngayon. Tama ba? Sino dito marunong ng AI? Sino dito, gusto, di ba yung AI? Di ba AI na ngayon yung labanan? Chat GPT, ano pa, Gemini, Claude, CC, di ba yung mga ganyan? Perplexity, mga sobrang dami. Co-pilot, paggamit niyo yung Bing, 'di ba? Kailangan marunong na tayong gumamit ng AI. Assistant mo 'yan. Dapat magaling ka dapat nagtatanong ka sa AI kasi assistant mo 'yan. Okay? Para kang may secretary. Oo, 'di ba? Pero tapos libre. So yun siya. So one of these days, i-invite ko rin kayo. Kunwari may in-announce si Coach Ian, oy, may training tayo about AI. So attend kayo kasi meron kayong bagong matututunan. Next, I'm also the founder of Philippine Appointment Setter Society. So DM appointment setting naman to. Ito yung Wave 3, 3,000 students. Ito 2,500, basta ganyan. Okay? Meron pa yung Wave 5, hindi ko na-add dyan. Next, okay lang ba invite ko rin kayo? Punta kayo sa YouTube, type nyo Coach Ian Bailio or kahit Ian Bailio, lalabas ako dyan. Okay? Tapos nakikita nyo to, o yan o, mga podcast. Kasi po, in-invite ni Coach Ian mga coaches sa iba-ibang niche or industry. Merong web designing, merong 'di ba? Ito iba-iba guys, iba-iba yung expertise nila. Merong may email marketing or copywriting, merong AI copywriting, merong SMM. This guy here, ang bata pa nito si Coach John, 'di ba? John Clarence de la Cruz, for example. He's 21 years old, nag-aaral pa ngayon yan ng college.
pero meron siyang mga clients. Nagtuturo din siya paano makakuha ng clients in 7 to 10 platforms, yung mga ganun. Basta ano yan may podcast si Coach Ian dyan kung gusto nyo. Let me share to you this, pwede ko tong ibigay sa inyo na na gift din. Panoorin nyo na lang, parang collection to ng mga courses. Hindi, na mga podcast. Tapos, meron din silang iba sa kanila, merong mga courses na ino-offer. Actually, kakatapos lang ng kanila Coach Malindeng sa AI copywriting. Pero merong mga courses dyan mga boss. Tingnan nyo to Sinong gustong matuto ng GHL? Taas ang paa. GHL. Narinig niyo na yon? Type nga GHL. Go High Level. Ulitin ko, GHL. Di ba yan yung may email automation, pwede kang gumawa ng website, gumawa ng workflow, ng appointment setting, parang yung post scheduling, yung gano'n na case. Guys, ang GHL, Go High Level, hindi sa akin to kahit piso wala akong kikitain dito. Pwede kayo mag-enroll. Nandiyan dyan na sa link na binigay ko, andyan na sa link na binigay ko, ang GHL, pwede ka mag-enroll ng 149 pesos kay Coach Jake Ayano. Yung gustong matuto ng email marketing or copywriting, andyan si Ryan Custodio. Si Coach Ryan Custodio. 299 pesos lang din yung course niya. Etong si John Clarence, pag nag-enroll ka dyan sa kanya, tuturuan ka niya paano humanap ng mga SMM clients, social media marketing, paano mag-start ng conversation, gagamit ka ng iba't ibang platforms, hindi lang Facebook, pwede mo rin gamitin sa LinkedIn. Nagigets nyo ba, mga boss? So, di ba, prinomote ko na, hindi, you can enroll to the course ni Coach Jake Ayano, 149 pesos, tas marunong ka na sa GHL. Hindi man kaya yan ngayon. Sobra, 'di ba? So, 'di ba yung ganun. Yes po, portfolio for 499 kay Kuya Clarence. Hindi, basta alam ko meron siyang 299 eh. O yan, so with Coach Ayano. So at least alam niyo mura sa kanya. Correct. So pero subscribe kayo diyan kasi mamimit niyo yung iba-ibang coaches. Coach Jake is Boss Jake TV. Si Boss Jake TV yon, si Coach Jake Ayano. So, andyan pa si ito si Coach Jay Hasmines or Jay Jasmines. Okay? So, ganun siya. So, basta yan. You can subscribe in that community. Ito si Coach Jake, si Coach Malinda, si yan. Yan pa lang sila. Next, okay lang kwento ko sa inyo yung story ko. Pwede ba yon? Mga 3 hours lang. Kwento ko sa inyo para makumpleto natin yung joke lang. Okay. Hindi. Story ni Coach Ian, dati po akong call boy sa call center, di ba? Ang spelling daw niya ng call center ganito I'm a call center agent. So ganito daw yan, call center. Call center. Call center. Di ba yung ganun? I'm a former call center agent. Meron ba ditong nasa BPO dati? Type nyo nga. Type nyo nga BPO. Or if you're still in the BPO industry now. Uy, ubay-ubay po, no? Hindi, kumbaga, madami-dami din pala, di ba? O sa Bisaya, ubay-ubay, daghan po, no? Ang dami pa lang nasa BPO sa inyo. Okay. So, si Coach Ian, more than 15 years din sa BPO. Pero last year, so February last year, my wife had a stroke. Okay? Ay, hindi last year, the other year ata. Medyo naaano na si Coach Ian, no? Ganun na yung ulyanin na ako ng konti. Pero last year, my wife had a stroke. I need to leave my job. Yan, I had to leave my job kasi ako yung caregiver niya. Hanggang ngayon, ako yung caregiver. Ako magpapaligo sa kanya, ako mag-change ng diaper, yung ganon. Pero pagkakain, kaya niya namang kumain mag-isa. Pero kalahati ng body niya paralyzed. Ha? Yung wife ko, my wife is from Butuan, sa Kabadbaran, dun na side, yung mga ganun na case. Si Coach Ian naman, Bisaya. Hindi Bell's palsy, stroke talaga, na stroke lang. Di ba yung half ng body niya, yung sa right, kung right brain ang may problema, yung kaliwang side yung hindi makakakilos. Yung ganun na case. Now, I need to leave my job kasi I need to take care of her. That's not my wife, pero nagaya basta nagaya ng AI. 90% parang nagaya niya yung wife ko. Sabi ko, gawa ka nga ng babaeng nasa wheelchair, nakatalikod, eto color ng damit niya, tapos ganto, mapayat siya, ito yung age niya, ganto yung buhok niya, ganun na case. Nung makita ko, shicks, parang wife ko, ang galing naman ng AI, yung ganun na case, yung prinint niya.
I mean yung pre-produce niya na image, 'di ba, from text to image. Oo, galing ng promo coach. Oo, sabi ko, "Shicks, ang galing ah." Parang nababasa ba niya yung mind ko? Yung ganun na case. Pero ganyan yung ano, basta si wife ko, stroke patient siya. Okay? Tapos, sino dito sa inyo, matanong ko kayo, punta kayo sa chat box. I-type nyo nga dyan ngayon yung ano, sino dito sa inyo, sabihin mo, hindi kaya. Sino dito sa inyo hindi kayang mabuhay ng 1 month na walang income or 2 months na walang income? Can you type it there? Type mo dyan, hindi kaya. Oh, syempre, kasi lalo na kung ikaw yung breadwinner, tas nagre-rent ka pa ng bahay. Di ba yung mga ganun na case? Si Coach Ian po, hindi po ako naghanap ng trabaho for 7 to 8 months. So yung focus ko, yung energy ko kay wife ko lang, talagang hindi ako naghanap ng trabaho. Pa Netflix, Netflix lang ako, pa internet, internet lang. I was doing okay. Actually, nag-hire pa nga ako ng ano tawag dito, physical therapist. Pero 2 to 3 times a week, i-hire 2 to 3 times a week, babayaran mo ng 1,000 yung physical therapist. Kaya mo yon for 7 to 8 months, tapos may bahay ka pa, may bills ka pa, internet pa, groceries pa. Pero si Coach Ian, kasi po, may savings ako. Di ba anong turo sa atin? Si Coach Ian, ako lang yung breadwinner, walang work yung asawa ko. Pero, di ba ang turo sa atin, kung naka-attend kayo ng training, baka may kaibigan kayo or merong napanood kayo, sabing ganon, dapat, yung sa financial literacy, dapat, meron kang savings na simba ko, o di ba simba ko, Bisaya yan, wag naman, yung ganun na case, dapat meron kang savings na kaya mong mabuhay kahit 6 months. Emergency funds kasi ang tawag dyan. Pero for 7 to 8 months ay hindi talaga ako naghanap ng trabaho. Pero one day, biglang napilitan akong medyo nag-isip na ako, shicks, kailangan ko nang maghanap ng trabaho. Dahil isang araw, ako ay na-scam. Actually, hindi ako na-scam. Ako ang nakascam sa sarili ko. Nag-trade kasi si Coach Ian, and in just 1 hour, I lost 250,000 pesos. In 1 hour. Kaya mo yon? Kaya mo yun? 250,000 pesos. I lost 250,000 in 1 hour. Ang 250,000, ano yon? Good for 1 year mo na ba yan na budget? Baka sa iba sa inyo, ganun yun, di ba? Totoo, hindi. Di ba? Pang 1 year na budget na yun sa iba. Or 6 months, I don't know, depende sa ano nyo, expenses nyo. Pero, yun ang nangyari sa akin. Ay, pinagpawisan ako ng singot. Pinagpawisan talaga ako ng malala nun. Tapos di ako makatulog. Oh, parang in love lang no? Hindi makatulog. Pero iniisip ko yung natalo ko na 250,000. Eh di syempre, wala ka ng choice. Oy, Ian, mauubos. So, ayun na nga. Oo, 'di ba? Guys, it's just my internet connection ah. Kaya pala 4 hours. Oh, hindi. Pero, edi yun na nga yung situation na kinikwento ni Coach Ian. So, nag-deplete yung funds ko. Okay ba yun sa inyo? Tapos, tuloy lang tayo ah. So, anong nangyari? Ayun, anong nangyari after nun? May dumaan sa feed ko, sabing ganun, merong hiring, DM appointment setting. Ay, merong anong training pala. Mga 6,000, almost 6,000 din yung babayaran nun. Hindi nag-ano si Coach Ian, hindi po ako what do you call this? Hindi po ako nag-enroll kasi sabi ko, nako may babayaran pa ako na ano. Yung, hindi ba yung magbabayad na ako ng internet kasi mauubos na yung funds ko. Sabi ko, ay hindi na lang ako mag enroll. Sariling diskarte na lang ako. Yun yung sabi ko, sariling diskarte na lang po si Coach Ian. Pero that's what happened. Tapos bigla akong naalala, oo nga pala no. Sabi ko, why not mag-apply ako as a Google Ads Manager? Kasi po,
si Coach Ian, more than 4 years ako sa corporate world. Yung sa Google Ads. And then, na-stroke si Mrs. Yan yung last na trabaho ko. Google Ads Manager. So, swinerte naman ako. Naghanap ako ng client. Nakahanap ako ng client. Tapos yung client, ang bayad niya sa akin sa Google Ads, maliit lang, 40,000 a month. Pwede na hindi. Yung una kong client na nahanap. Okay na yun sa inyo? Yes, so unang client yon. Basta tuloy-tuloy lang. Ang nangyari, the rest is history. So si Coach Ian, meron na po ako ngayon, kumbaga, hindi na ako nagdi-DM setting ngayon kasi naka-focus ako sa Google Ads. Pero I have thousands of students sa DM appointment setting. Yung ganun na case. O, di ba? Tapos, yun na. Tapos, ito, I have hundreds of students sa Google Ads. So, yan po yung nangyari kay Coach Ian. Alright? So, yun po ang kwento ko. And here you are right now. So, nagtuturo din ako ng Google Ads. Kaya ka nga rin nandito eh, di ba? You're here because you were invited. Ito, di ba? Sunday, November 10, 6 p.m. to 10 p.m. via Google Meet. Di ba yan yung nakita nyo? Kaya kayo napa-sign up? Yes. So, ganun na case. Pero, bakit Google Ads Coach? Anong maganda sa Google Ads? Number one, I have students, marami din sila nasa real estate. Gusto nilang matuto ng Google Ads. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-try na sila ng FB Ads. Dati, nung pandemic, palong-palo sila. Yung ganun din. Pero, ang nangyari, humina na ngayon yung benta nila sa real estate. Sabi nila, gusto rin nilang mag-explore ng Google Ads. Gusto nilang matuto ng Google Ads. Tapos, o, di ba? Sino dito yung mga pagod na sa ano nila? Yung mga nasa BPO uli. O kayo uli, makaka-relate kayo nito, O guys, sa BPO. Ha? Yung sa BPO, ayun o, sumasakit na yung ulo niya. Siguro nasa retention yan. Di ba yung retention parang customer service? Pero nandyan yung mga irate, high blood, mainit ang ulo ng mga customer. Kasi yan yung mga gustong mag-cancel. Di ba? Yan yung mga ganyang mga customer service. O di ba, pagod ka, night shift ka pa, yung mga ganun na case. Tapos pagising mo sa umaga, sa totoo ako, yung nasa BPO, tatanong pa ako, anong araw nga ngayon? Magaganon-ganon pa ako. Kasi nakakalimutan ko na yung araw minsan O di ba? Win back expert 'yan, coach. Pero feel na feel ko yung mga nagwo-work sa BPO Kasi at one point nagtrabaho din ako sa Eastwood. Andito na ako sa Cavite. One way pa lang travel, 3 hours na. 5 rides 'yan si coach Ian. Simula dito, sasakay ng tricycle, sasakay ng bus. Pagdating ng PTEX, sasakay naman ng bus, sasakay naman ng jeep, sasakay naman ng jeep. Nagigets nyo ba? Kahit umuulan pa yan, sasabit ako sa jeep. Kasi ayokong malate, ayokong ganun ako. Basta makatapak lang yung isang paa ko doon sa jeep. Makakapyot lang ko, Bisaya yung kapyot guys Basta makasabit lang ako, panalo na yon sa akin. Ganon ako, cowboy ako. So alam ko po yung feeling ng nagbiyabiyahe. 'Di ba? So po 'yun. So nakakapagod yung yung biyahe. Sino dito, 'di ba, yung traffic? Sa totoo dapat nga 30 minutes lang ang biyahe mo, umabot ka pa ng 2 hours. 'Di ba? Tapos sino dito yung parang kahit hindi na BPO pag-uusapan natin na-experience na ba 'yon? Yung para kasing na yun fatigue, parang anxiety, na burnout ka na. Burnout ka na. Sorry for the word pero umabot nga ako sa time na gano'n yung parang nasusuka ka na sa trabaho mo. It is just for the lack of a term lack of a better word yung nagagamitin. Pero parang nasusuka ka na sa work mo. Pero wala kang choice. Bakit? Pamilyado ka may binubuhay ka. Tama hindi? Nagigets nyo ba ako? Ano yung ganun po yung feeling sa totoo. Kahit yung iba sa inyo, hindi naman sa BPO lalo na ikaw kung hindi ka sa BPO. Bakit? 20 years ka na dyan sa trabaho mo, hindi ka ma-promote-promote, may politics pa, toxic pa yung mo, di ba? Pwedeng ganun. Totoo yun. Iba-ibang scenario, pero nag-iisip ka na, gusto ko na nga mag-switch ng career Nakakaingit naman yung iba. Ang sarap nila. Ano kaya feeling pag work from home lang talaga? Di ba?
Kasi ako sa pamasahe ko pa lang 200 back and forth, 200 plus. Ibig sabihin, 6,000 na ang masasave ko nun sa pamasahe pa lang a month. Pagkatapos, syempre, kakain hindi. Ay, kakain ka niyan. Imposibleng hindi. Magkano budget mo kakain? 100 pesos? Di ba? Yung mga ganun na case din, ay walang ya. Magastos pa rin yun talaga. Di ba? Kaya yung iba, nagbabaon na lang sa food nila. Next, I have a lot of students now, mga FB ads expert sila, pero tinatandem nila yung Google Ads. Bakit po? Kasi malaki ang offer kapag marunong ka sa dalawa. Merong ah, kabalo, Bisaya na sasabihin ko sana eh. Marunong sa Google Ads, marunong din sa FB Ads. If you have that one combination of skill, sobrang powerful mo. Kaya mong mag-command ng 6 digit a month. Sinong gusto yung ganun? 'Di ba? 'Di ba? Oh, ano 'yun? Gas, yung 300 pesos a day sa gas pa lang every day. Oh, 'di ba? Pero hindi 'yun 300 kasi magbabayad ka pa ng parking fee mo eh. 'Di ba? Parking fee mo pa. Yung ganun na case. Pero ayan na FB ads yan yung sinasabi ko na going back dito sa presentation ko. Kapag ikaw naman web developer ka or kunwari SEO expert ka. 'Di ba ang SEO is pang-organic yan. Ang goal mo para 'di ba SERP ang iniisip mo yung ranking dapat para nasa top page ka. Yung ganun na case. Pero kung marunong ka ng SEO organic, aba, parisan mo siya ng sabayan mo siya ng paid ads or Google Ads. Magandang tandem po yun. 'Di ba? Magandang combination din yung SEO expert ka, then magaling ka rin sa Google Ads. Ganon po yun. Okay? Now, sino dito sa inyo? Sabihin mo nga dito, walang maisip. Huwag mo sabihin walang isip pa. Walang maisip. Sino dito sa inyo wala pang maisip na career sa freelancing? Sige nga, type nyo nga dyan. Me, 'di ba? Yung gano'n. Wala pang maisip. Oh, 'di ba? Hindi walang isip pa, walang maisip. Ayan na part. 'Di ba? Gusto mo na talaga mag-freelancing kaso hindi mo naman alam anong gagawin mo. SMM, sa totoo, yung mga nakakaalam na, ang SMM medyo overcrowded na siya. Tama hindi? Do you agree? Medyo overcrowded na yung SMM. Okay? Next. I'm sorry. Next, let's go with the next one. Sino dito sa inyo gusto nang mag-switch? Gusto na mag-switch ng jowa. Ay, sorry, ng ano pala, ng job. 'Di ba? Kasi nga, I don't know, 20 years ka na diyan sa trabaho mo, 30,000 pa rin ang sweldo mo. Hindi na nag-increase. Parang last na increase ng sweldo mo 5 years ago pa. Hindi ka na happy. Tama hindi? Tama ba mga boss? Type nyo nga dyan, sino dito yung gusto nang mag-switch? Type nyo nga dyan, switch. Oh, hindi ng partner switch lang. Gusto mag-switch ng career. Parang gusto mo na mag-work from home, 'di ba? Ayan, alam ko 'yan. Marami nang kung pwede lang talaga, bahay na lang eh, 'di ba? Sino dito sa inyo freelancer ka na? Kaso maliit yung income mo as a freelancer. Bakit? Una, hindi ka marunong humanap ng premium clients or baka sa niche mo din, 'di ba? 'Di ba? Alam ko rito meron din sa inyong freelancer. 'Di ba? Freelancer, nasa freelancing. Type nyo nga dyan yung mga freelancer. Type nyo, anong freelancing gig nyo? FB ads, bookkeeping, VA, sige, SEO, ganyan na part. Ang tanong, healthcare, ayan, oh. Ano yun? May motion something hindi ko na, ang bilis dumaan. Oh, admin, support, executive assistant, di ba? Meron pang EVA, oh, di ba? HVA. Hindi ko alam yung HVA. Alam ko HVAC. Joke lang. HVAC, mga aircon yun mga ano eh. Di ba? HVA. Hindi ko alam yung H. Hotel VA. Ganun ba yung HVA? Lead Generation Specialist. Chatter. Guys, yung iba dito sa inyo, maliit lang yung bigay sa kanila, hindi premium. Ulitin ko sa akin, hindi premium yung ano mo kapag ang client mo less than $1,000 yung kinikita mo. Okay ba? Oo. Ha, 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 porn naman. Porn naman. Siguro ito yung nagsisabi ng porn naman kasi baka chatter siya para sa OnlyFans, 'di ba? Na ano na kasi galante magbigay noon parang narinig ko lang galante magbigay. Pero yun nga lang, kailangan
Yung mga magaling ka mag-chat, magaling ka mag-engage, magaling ka mag-flirt para mag-invest sila sa'yo. Diba? Pero, what I'm saying, ang common problem ngayon ng mga freelancer, number one, hirap silang humanap ng premium client. Number two, karamihan ng gigs na nakukuha nila, project-based lang. Yung i-hire ka lang ng 2 months or 3 months, di ba? Na-hire ka ng 2 to 3 months, pagkatapos, 2 months ka rin na naghanap ng trabaho ulit or ng client or 3 months. Tama, hindi. Challenging minsan, sa totoo. Lalo na kung hindi kayo magaling humanap ng clients. Pero ako, alam ng mga students ko yan, lalo na mga Google Ads students ko, si Coach Ian, hindi ako nahihirapang humanap ng client. Actually, sila pang lumalapit sa akin. And then I get referrals din. Yung mga ganun na case. Okay? Oo. Naintindihan ko yung feeling nung iba din na ano yung pero kapag gets mo na kasi, hindi, yung eto more on mindset to is, do you agree? 80% is mindset, 20% lang ang skills. Nag-agree kayo? Hindi. 80% talaga mindset ang labanan, 20% lang yung skills. Pag tama yung mindset mo, promise, feeling mo bumabaha ng clients, ikaw pa nga nagre-reject ng clients eh. Alam yan ng mga students ko Google Ads Google Ads students ko. May nireject akong client kasi gusto niya magtrabaho ako sa kanya ng 35 hours per week. Per week, 40,000 yung base pay, basic salary. Pero dahil sa commissions, kayang mag 100 to 250,000 a month. Pero ayoko kasi na may boss ako. Ayoko na yung parang magre-render ako ng 8 hours sa'yo or ganun. Ayoko yung ganun. Hindi, doon tayo project by project lang tayo. Okay ba yon? Ganun po yon, ha? So, yun po yung common problem. Sino dito pagod na sa kabiyahe kahit hindi BPO? Di ba nakakapagod? Nakakapagod na yung biyahe. Yun lang talaga din yun. Kung ilang years mo nang ginagawa yan, init, traffic, umuulan, talagang nakakapagod. Actually, mas naaawa ako sa mga babae kaysa sa lalaki. Kapag biyahe, kasi ang lalaki, mukha cute lang. Talagang sasabit lang ng lalaki. Kahit sa bus, basta makatayo ka lang eh. Wala nang problema, di ba? Yung iba mas kawawa talaga. Sa jeep din, makapatong ka lang. Ganon talaga, kawawa yung mga babae. Pag na-imagine ko, paano kaya yun sila? Anong oras nakakauwi na ng bahay yan? Ubus na yung energy mo sa biyahe. Alam na alam ko yung feeling na yan. Pagdating mo sa bahay, ayaw mo nang kumain eh. Gusto mo mag-rest na lang eh. Tapos pagising mo uli, iniisip mo na naman biyahe. Kasi 3 hours nga eh. So that's it. Okay? Now, sino dito yung OFW nga uli, yung malayo sa family? Di ba meron dyan kanina nag-post? Yes. Saan nga yan ikaw, Doris? Bigornia, ay sorry, Doris Quinto pala. O, di ba? So, yun yun, Vietnam. O, di ba? Vietnam. Naungusan na tayo niyang Vietnam na yan. Ayun, seafarer vacation lang now. O, di ba? Ito si Dom din, seafarer. Tapos sa Vietnam naman si Doris. O, di ba? Ano bang capital ng Vietnam? Phnom Penh ba yun? O, yung ganun na case. O, sa Vietnam. So, yun yun. Karamihan nga ng students ko na mga overseas galing sa Middle East. Yung mga Google Ads students. Now, sino dito sa inyo meron kang tanong ngayon? Siguro eto, may certificate ba tong training na to? Sagutin ko na kayo, yes. Kasi tuturuan ko kayo paano magkaroon ng certificate. Hindi galing kay Coach Ian, galing kay Google mismo. Okay, Hanoi pala, oo. Isa Hawaii ata yan. Hanoi? Hindi Vietnam nga yung Hanoi. Ang Hawaii is Honolulu yan eh. Honolulu. O binabasa ko lang yung chat box eh. Oo. So yun po may certificate ba tong training na to? Yes, not coming from Coach Ian, galing kay Google. Papakita ko sa inyo mamaya. Ano ba yung Google Ads na yan? Explain ko maya-maya. Okay lang sa inyo? Ano ba yung Google Ads na yan? Pwede ba ako dyan? Paano kung wala akong experience? Pwede po. Pwede po ikaw kahit wala kang experience. Pero depende din sa ano mo, yung syempre yung ito ang basehan niya na pag naintindihan niyo yung turo ko, so kaya mo ring gawin yung Google Ads. Pero pag medyo nahihilo ka sa tinuturo ko,
feeling mo mahirapan ka sa Google Ads, baka hindi para sa'yo yung Google Ads. And that's okay. Okay? So, ganun po siya. Tapos, anong pwedeng career ko dyan? Siyempre, pwede kang mag-artista. Hindi, joke lang. Siyempre, pag Google Ads ka, di ba, pwede kang Google Ads media buyer, di ba? Google Ads expert or Google Ads specialist, yung mga ganun na case. Or PPC expert. PPC expert. PPC expert. Ano yung ibig sabihin ng PPC? Hindi to CPP-NPA, pay per click. Ayan. De CPP-NPA yan. Ayan. Pay per click. Ayan na, PPC. Pay per click. Patong-patong discounts. Okay, pay per click. Ayan na. So, yun po yun. Ano yung pwede nyo maging career sa Google Ads? Actually, meron ng tatlong pwedeng mangyari sa'yo sa Google Ads. Pwede kang employee. Empleyado ka. Eh ano ngayon, bayad ka naman. Work from home ka, pero bayad ka. Payag ka pa rin. Oo naman, coach. Work from home eh. O, di ba? Oo. Naalala ko tuloy dati, di ba yung 300 everyday na budget ko? Di ba yung 300 a day? Makakabili ka na ng 2 kilong chicken yan eh. Di ba? Tapos ilang araw mo nang ang iuulam yan kung gusto mo eh. Can you imagine everyday yung pamasahe ko? Tapos pagkain pa. 300 a day. Magastos din ano? Oo. Kasi Cavite nga ako eh. Tapos biyahe pa ng ano, pa Quezon City. Sunod, pwedeng, sorry career mo pwedeng employee ka. Pangalawa, pwede ring nag-work ka sa agency. Pwede yun. Tapos yung sa agency, walang timer. Walang time, hindi ka kailangang nakaupo lagi sa laging ganyan. Tapos 'di ba yung iba sa inyo nagda-download ng app, or nag-i-insert ng toothpick or benchingko o piso sa laptop nila para gumagalaw yung laptop. Yung ganun na case. 'Di ba? Yung mga ganyan yung mga Kagi Bunshin technique ng mga Hokage na moves, 'di ba? Yung mga kami-hami way technique para lang yung sa mga work from home o relate, 'di ba? Nakaka-relate kayo. Oo, sila meron yung kapatid nagkwento pa talaga no. Yung kapatid ko may tinuro may ida-download na apps tapos gagalaw na. At ayun na nga uli, 'di ba? Oh, yun na po yun. Yun ang nangyari doon sa signal. Okay. Pero nag-enjoy naman kayo, di ba? Ganun yan, yung kwentuhan natin dito. Okay. Wala pa kayong natututunan ngayon sa Google Ads pero paano humanap ng gig, racket, or client? Gusto niyo ba turuan ko rin kayo ng konti? Paano humanap ng client? Gusto niyo ba yon? Yes? Yes. So, yan. Yan. Para yung matuto din kayong humanap nga ng kumbaga mga pwede kang magka-gig, 'di ba? Ayan, so goods na tayo diyan. Let's go with this one. Anong pwede kong career diyan, coach? Yun na nga yun. Magkano yung pwede kong i-earn sa Google Ads? Let's go with this one now. Magkano daw to? Sa Jobstreet to mga boss sa Jobstreet to. Magkano po? 50 to 72,000. Digital agency, e-commerce, Google Ads expert. 50 to 70,000. Pwede na yan. Bakit? Permanent work from home. Okay na yan. Maganda yan. Google Ads manager, magkano daw po? 100,000 a month. Nakalagay dyan. Pag nakikita nyo itong word na remote, tandaan nyo to kapag may nakalagay na remote, ibig sabihin, sa bahay ka lang. Okay? Work from home, ibig sabihin ng remote. Ganyan na part. 100,000 a month. Google Ads kanyan. Tapos, eto din, digital marketing specialist. Sa Davao to Magkano daw po? Magkano? 500 pesos per hour. Magkano po yan in one day kung 8 hours ka magtatrabaho?
Sige, hindi na lang ako gagamit ng camera. Hindi, basta tingnan mo, experiment natin to. I'm not gonna use a cam. Okay, so, nakikita niyo na to? Google Ads Manager. Magkano daw po? Magkano? 500 pesos per hour. Magkano po yun? Correct, 88,000 a month yan. Kasi 4K a day times 5, kasi 22 working days. Tama yung sagot na 88,000. Pwede na ba sa inyo yan? Pwede na po? 4K per day? Oo naman, 88,000 a month yan. 'Di ba? So, yun po yun ah. Tapos, oh, eto. Eto, 75 to 100,000. Combined FB tsaka Google Ads yan na work from home. Eto din, 50 to 68,000. Remote Google Sales Ads Manager. Eto, Remote Google Ads Specialist. 65 to 85,000. Ops, tandaan nyo to. Makinig. Nakikita nyo to na hiring? Ay, eto, Google Ads Strategist Agency. Kailangan mo ng, nakikita nyo to na requirement? Are you seeing this? Kailangan mo ng certificate. Google Ads Analytics, Google Ads na certificate. Yan yung ituturo ko sa inyo. Gusto nyo ba yon? Libre nyo makukuha yan. Pero I'm just telling you, hindi, eto yun ha. Yan yung mga hinahanap o hahanapan ka rin pala ng certificate ano. Next tayo. Oy, kailangan, paid ads manager, 80 to 102,000. Anong kailangan daw? Certification, kailangan ng certificate. Nakikita nyo? Kailangan ng certificate. May nagsabi dyan, usually, ano yan need nila ng years of experience. Oy, mga boss, ang mga students ko, kahit months pa lang ang experience or bago pa lang natuto, kahit yung hiring nila is kailangan nila ng 2 years or 3 years experience, napipili po sila kasi may technique yan. Kung kaya mong i-demonstrate na alam mo yung ginagawa mo, kaya mong mapakita sa kanila na marunong ka talaga, pipiliin ka nila. Nagigets nyo hindi, mga boss? Just this week, just this week, andito ba si Renante? Wala. Example, 10 or 11 silang in-interview. Dalawa lang sila hinire. Yung isa, mahigit 2 years ang experience. Sinante, ay walang ya. Parang 1 month pa lang yan or 2 months pa lang alam niya sa Google Ads dahil kay Coach Ian. Pero pinili rin siya kasi meron pong technique yan. Correct. It's a matter kung paano mo ibenta yung sarili mo. Ayan yung tinuturo ko. Mamaya may papakita ako sa yung technique. Tingnan nyo kung makakatulong sa inyo, ha? O yung kaya mong ibenta yung sarili mo. Ang goal lang ako po yung nakapindot ng exit button nun. Yun ang nangyari. Oo, na-click ko. Oh, sorry. Napindot ko yung exit, yung X talaga. Oo. Oh, eto na. Tingnan niyo ah. Going back yung sinasabi ko, dapat marunong kang ibenta yung sarili mo. Totoo yun. Kasi, ang goal mo lang, ma-interview ka ng unang interview. Pag pumasa ka dyan, for final interview ka na. May nagtanong sa akin yan Coach, bakit kailangan merong dalawa pang interview, hindi lang isa? Kasi po, pag in-interview ka, ulitin ko, kapag in-interview ka, ang unang tatanong, ang unang mag-interview sa inyo, yes, is yung mga talent acquisition muna. Yung parang HR. Pero talent acquisition yan. Iba yung HR. Sila yung una, yung talent acquisition team. Pag feeling nila, okay to pwede ko itong ipakausap sa boss. Kasi parang qualified to siya. O doon ka magpa-final interview. Pag umabot ka doon, pasa ka na nun.
Nagigets nyo ba? Goods ka na nun. O, ayan yan siya. Yung mga hiring na yan, 80K, yung mga ganyan na part, 50, 80,000. Okay lang ba? In-skip ko na lang. Ayaw ko nang pakita lahat sa inyo. So, it's gonna save time for all of us. Goods ba kayo doon? Pero what I'm saying is, maraming opportunity sa Google Ads, mga boss. Okay? Eto si Marion, kaka-resign lang niya weeks ago. He's a teacher sa Pampanga. High school ba tinuturo niya or college? Nakalimutan ko si Marion. Guess what guys? Magkano yung income niya ngayon per month? Can you type it there? Magkano yung income niya ngayon per month? Hula lang naman. Hula lang po. Hindi naman, ang lalaki yung mga ganyan case. Actually, nasa 90K per month siya ngayon. Between 90 to siguro 110K per month. Kaka-resign lang yan. Couple of weeks ago lang. Pinost pa nga niya sa ano sa Facebook. Yung ano, 'di ba yung pag-aalis na yung teacher tapos parang may farewell na song, yung mga ganun na case. O 'di ba? So that's what happened to Marion. Okay. Eto si Donna, yung husband niya just lost his job. Yung husband ni Donna. Si Donna ngayon, she's a QA para sa Google Ads account. Oh, QA siya. Pero at the same time, virtual assistant din yan. Madiskarte din to si Donna eh. Marami ang gig. Pero may Google Ads students din yan. Next. Eto si ano, eto si Bel. Andito ka ba, Bel? Bel, are you here? Kaway, kaway. Sige nga, andito ba si Bel? Si Bel, this week lang. Parang the other day o yesterday. Medyo ulyanin si coach lagi. Oh. Si Bel, naka-close deal siya ng client kahapon ba o the other day? Sorry, Bella, nakalimutan ko. Ulyanin ako. Si Bell got a client. Hulaan niyo magkano? Local client. Hulaan niyo magkano? 50K a month. 50K a month. Isang client pa lang naman yan ah. Hindi pa yan, isang client pa lang yan. Oo, 50K a month. Kahapon o the other day? Nakalimutan ko. Oo, Bell. Sorry ah. O yan, na part si Bell. Eto maganda rin kwento nito ni Lucille. Alam mo kung bakit? Taga Cebu to eh. Sa Liluan ni Cebu. Liluan Cebu. Bisaya kaayo ni si Lucille. Isa to sa pioneer na batch kay Coach Ian sa Google Ads. Pero, na-sidetrack siya. Medyo busy kasi siya. Bumalik siya last month. When I say bumalik, nag-DM siya sa akin, Coach, sabi niya gano'n, Coach, magkano nga uli yung balance ko sa course? Balance eh, no? Kasi kay Coach Ian, pwede installment kasi yung pag mag-aaral ng Google Ads. Sabi niya, magkano nga yung balance ko, Coach? Babayaran ko yung balance ko para makuha ko na yung certificate ko. In a matter of 1 week, si Lucille, na-hire na siya. Meron na siyang gig. Sa OLJ niya nakuha. Yun yung nangyari kay Lucille. Nakakatuwa din to. Ngayon, meron siyang, hindi kasi nag-form ako ng groups para sa mga Google Ads students. So parang POC ko din yan si Lucille. Nagtuturo ng, parang ano siya, tanungan ng bayan kapag mga when it comes to Google Ads. Ito si Lucille. Pero alam ko specialty nito real estate eh. Tapos, ito maganda. Di ba mag-e-election na? Mag-e-election na? Mag-e-election na? Ready? Hindi. Di ba mag-e-election na? Hinire po siya. Hinire siya, ang maganda, gumawa siya ng video galing doon sa Google Ads platform. Mamaya tuturo ko sa inyo yan. Meron siyang ginawang video para doon, hindi ko alam kung parang sa mayor ba to o para sa barangay lang. Pinakita niya sa akin yung video eh. So yung ganun na case. Tapos binabayaran siya ng monthly. Dahil sa skills niya na yon, marunong siyang gumawa ng video using Google Ads din ah. Yung ganun na case. Tapos, eto, si Ace, kahapon tong kay Ace. Oo. Actually, si Renante kahapon din, tsaka si Ace. Si Ace right now, guys, is based in Hungary. Nagwo-work siya ngayon sa Hungary. Pero kahapon, he got hired by a client part-time. Google Ads pa rin. Pero nagtatrabaho yan sa Hungary. Empleyado yan. Nag-enroll si Ace ng Google Ads kasama ng wife niya. Wife niya nag-enroll din
ng Google Ads. Can you imagine, no? So, yung wife nag-learn dito sa Philippines, siya naman doon naman, yung ganun na case. Tapos, eto na. Eto si Rose, Bisaya po ni si Rose. Ewan ko saan to, murag bukid nun ata to si Rose eh. Being paid by a client $12 a month. Ay, non-voice to, non-voice to. Pero meron din talagang yung depende kasi sa in-applyan mo na gig. Okay. Bisaya ni si Rose, $12 per hour, pwede na? Malaki na din ba yun? Di ba parang 600 din yun? 600? 650? Tagum ba? Tagum di. Ay, sorry naman. Sorry. Ayun, alam ni Anaf eh. So, Tagum pala. Basta taga Mindanao yan. Then 12 hours per hour. Yan yung mga students. Kumbaga, some of the students ni Coach Ian. Ito, ang ganda ng story nito ni Amaya. Alam niyo kung bakit? Kasi po, tinuruan ko siya ng meron din kasi akong tinuro sa kanila na cold email na technique. Yung mag-email ka lang sa mga businesses, tapos i-offer yung service mo na Google Ads. Alam mo nangyari kay Amaya? Hindi siya niya hinar as Google Ads manager kasi ayaw pa nung client ng Google Ads. Pero ginawa siyang office manager. 'Di ba hindi Google Ads hindi Google Ads siya na hire. Office manager. Pero ginamit niya yung tekniko sa cold email. Ang ginawa sa kanya ng client, pinadala ng 150,000. Sabi ng client, pambili mo ng laptop, pambili mo ng printer, pambili mo ng computer table, ganun. Yun yung nangyari sa kanya. Pagkatapos, pinadala na 50% ng sweldo niya. Hindi siya nagsabi sa bossing niya, boss, pwede bang mag-advance? Hindi ganun. Pero, yung boss niya, binigay na sa kanya yung 50% ng sweldo niya. Kasabay ng 150K. Tapos, grateful pa yan si Amaya sa akin. Sabi niya, Coach, pengi nga ng bank account mo. Bakit? Anong meron? Na-hire na kasi ako, Coach. Ito, pinakita niya ang kapal ng pera. Oo, yung pinadala sa kanya. Binigay sa kanyang 150K plus yung sweldo. Promise, pinadala niya ako ng pera, binang transfer niya. Ang binigay niya sa akin, generous. Ibig sabihin, generous yung client niya. Okay, generous yung client niya. Number two, kapag nagtatrabaho ka, ang typical na contract, kailan i-increase ang sweldo mo? Sige nga, can you answer me? Di ba kapag nagwo-work tayo, normally after one year yan yung pwedeng increase ang sweldo mo. Sa kanya, in less than 2 months pa lang in-increase na ang sweldo niya. 'Di ba swerte? Meron ding ganun na bibigyan ka ni Lord ng right client kagad. Tama hindi. Pero siya in less than 2 months in-increase yung sweldo niya. Pero hanggang ngayon, grateful yan si Amaya sa akin. Si Maya kasi yun nga, dahil nga sa akin, nagkaroon siya ng client. Pero sa totoo, hindi dahil sa akin yun. Kasi masipag ka, nag-follow up ka sa emails, in-engage mo si client, yung mga ganun. Although, ginamit mo lang yung technique ko, pero ikaw talaga yun. Trinabaho mo kasi yun. Yun yung ano doon, yung follow up. Importante din kasi yung follow up. Now, kahit na yung nakwento ko sa inyo yung iba nagsi 6 digit, pero sino dito sa inyo na masaya na kahit 50K a month? Sige nga po, masaya ka na kahit 50K a month. Bakit? Baka 30 years ka nang nagtatrabaho, 20 years or 10 years, hindi mo nga natikman yung 50K a month eh. Pero ako, si Coach Ian, yung last 4 years ko sa Google na account, nagsi 6 digit a month si Coach Ian. Kaya nga ako merong savings 'di ba? Yung na-stroke ang misis ko kasi nakapag-save ako. Oo. Pero 50K a month, nabasa ko yung sabi niyo kahit nga lang Coach 30K a month 25K a month masaya na eh. Correct. 'Di ba 50K a month? Masaya ka na? How much more kung magsi 6 digit a month ka per month? Kasi po si Coach Ian dati, kahit na nagwa 100K plus a month ako, pero kalahati nun savings ko. 50K lang ang pinaka-max ko na budget para sa the rest, kasama na gala-gala nung 50K yung gano'n na case. Oo. Pero kung may 6 digit per month ka, or kahit, di ba, what would it do to you like personally? Sige nga,
Ano ang kayang gawin kung nagsi-six digit ka na? Matanong kita, kailan ka last time na nag-out of town? Kailan? When was the last time na nag-out of town ka? Sobrang tagal na, di ba? Oo, siguro. Kasi, hindi na afford ngayon. Last year, correct, 2023, 10 years ago. O, di ba? Yan na, galing sa inyo yan. Bakit? Kasi hindi na afford coach eh. Kasi pamilyado na eh. Dati, single ako. Pero ngayon, hindi na. Kailan ka last time na kumain ng fine dining? Yung hindi ka tumitingin dun sa menu, yung tumitingin sa presyo. Basta kahit na 5K babayaran mo, 10K, okay lang sa'yo. Yung fine dining ka. Ay, wala pa. O never. Alam ko yung feeling na ganyan eh. Alam mo yung kakain ka sa ano, yung sa Jollibee dati. Ito, totoo to. Alam mo yung feeling nakakain ka sa Jollibee? Ang tagal mo nakatunga nga ng ganyan, like, nakatingin ka sa menu. Alam mo kung bakit? Kasi kino-compute mo pa, alin dyan yung parang yung ano naswak sa budget mo. Lalo na kung 5 kayo, 6 kayo. Ang tagal mo nga nakatayo eh. Nakapila habang nakapila, ang tagal mong nakatingala o naghangad ba? Kasi binabudget mo pa. Budget me lang talaga yung option mo. 'Di ba? Pero yung hindi ka nagfa-fine tuning, 'di ba? Yung ganun na case. Kasi ako gusto ko rin ma-feel niyo yun na part. Ako ngayon sa totoo, every week, parang siguro 3 to 4 times every week, nagmi-midnights na kami dito ng mga kids ko. Kasi afford mo. Yung para anong gusto niyong kainin, yung gano'n, ipapa-deliver mo lang yung kakainin. Even until now, ganyan kami. Pag anong gusto niyong kainin, ganito. Pero kasi hindi na kami lumalabas eh. Kasi nga yung wife ko kasi nasa bahay lang talaga. Kasi nga stroke patient siya. Oo, nasa bed, sa wheelchair lang siya, ta's paborito lang niyang manood ng YouTube. Yun lang yung wife ko, oo. 'Di ba? Sunod, mamasyal sa Enchanted Kingdom. Pero siyempre kung diyan sa province niyo, 'di ba? O 'di ba sa Cebu, ano bang magandang ano do'n? Kasi dito 'pag Manila, 'di ba, yung mga Star City, Enchanted Kingdom, o gusto niyong pumunta ng Pampanga, o gusto niyong pumunta ng Baguio, o Kawasan Falls sa Cebu ata yan eh, yung may naalala tuloy, Kawasan Falls sa ano, sa call this, Camiguin. I've been to Camiguin 3 times na eh, 3 times. O sa Camiguin, 'di ba malapit 'yun doon sa basta sa Mindanao yan sa Bukidnon. Ayun, Camiguin, yung papuntang Butuan, yung gano'n na case. Oo. So sa CDO, yes. So gano'n. Kailan ka last time na nagkaroon ng ganyan? If you're earning now like kahit 60,000 a month, uy, sobrang lakas ng ulan ah. Oo, 'di ba? Sobrang lakas ng ulan dito. Okay. Katibawasan Falls pala 'yon, o yung ganun na case. Kawasan sa Cebu pala yung Kawasan Falls, 'di ba? Yung sa oo, mga ganun. Sobrang lakas ngayon ng ulan dito. So, goods ba 'yan sa inyo? Ayan. So, next tayo. Let me show you what you're going to learn in this training. Ang haba pala ng intro ni Coach Ian, ano? Pero don't worry, matututo naman kayo sa akin eh. Okay. I'm gonna teach you how to get your certified Google Ads certificate. Naalala niyo yung kanina, di ba, yung pinakita, yung hiring, kailangan meron ka daw Google Analytics na certificate, meron kang search certificate. Tuturuan ko rin kayo ng where and how to get clients. Pangatlo, tuturuan ko rin kayo how to create your Google Ads account. Actually, may bonus yan na ituturo ko sa inyo. How to create, a short form video. Yun yung ginawa ni Lucille ngayon. Kaya siya hinire ng ano para sa election. Kasi marunong siyang gumawa ng video. Tsaka siya yung social media manager ng ano, parang, ewan ko, kagawad ba yon o barangay captain or something. Okay? Yes, this is recorded. Recorded po to. All right? So that's it. Coach, anong pwedeng career ko diyan? Anong pwedeng career ko sa Google Ads? You can work for someone. Pwedeng sa isang company. Ikaw yung Google Ads manager nila. Okay? Pwede rin, you can team up with an agency. Ako ngayon, meron akong client, agency siya. Agency ngayon yung client ko. Pero binabayaran niya ako per account na ginagalaw ko. Ano ibig sabihin nun? Sino dito, matanong kita, eto to yung client ko ngayon yung bagong client ko lang babayaran ka niya ng $500 a month. Malaki, maliit.
Isang account lang yan ah. Yung agency kasi meron siyang maraming clients. Bawat account na 25,000 pesos yun, di ba? O basta yung $500. Eh kung bibigyan niya ako ng 6 na clients, kung bibigyan niya ng 10 clients, o di ilang i-multiply mo yung 500 times 10 clients. Nagigets niya na ngayon? Pero ang parang client ko sa agency. Yan yung arrangement namin. Kasi sa agency, china-charge niya rin ng thousands of dollars yung client niya, yung mga advertisers niya. Nagigets nyo? Eh, thousands naman yung kinokollect niya doon. Basta sa akin, 500. 5 minutes lang kami nag-usap noon. Oy, maganda. 5 minutes lang kami nag-usap ng client. Tapos, may ginawa lang ako sa kanyang audit. Nag-audit lang ako ng isa. Nakita niya, uy, ang galing nito ni Ian ah. O sige, ganun na kagad. So, yan po yan yung sa agency, for example. Get your own client, yung marunong kang humanap ng clients na parang si Coach Ian. So, ayan yung mga pwede mong gawin. Pwede ka pa nga mag-combo eh. Combo. Ibig sabihin, combination na gagawin mo ng ano. Okay? Now, let me discuss to you. Okay lang, kwento ko sa inyo yung buhay ng isang Google Ads manager. Ito yung sa unang company. Si Coach Ian kasi, 4 years ako sa Google Ads. 4 years. 2 years doon sa isang company, then 2 years naman sa pangalawang company. Puro Google Ads yun na lahat. Tapos, na-stroke nga si misis ko, kaya tumigil na ako. Naririnig niyo ba yung ulan sa background? Wala naman. Naririnig niyo bang umuulan? Yes or no? Wala. Okay, that's good. Ayan, ayan. So ngayon, oh, eto na. Ito yung when I was in Vista Hub sa first company sa Google Ads to ah. Tapos biglang nag-pandemic. Tingnan niyo ah, dito po ako nag-work dati sa office na to, sa Google. Diyan kami nagtatambay, diyan kami nagkwekwentuhan ng mga kasama ko dito. Pagkatapos, eto reception area yan sa Google. Pagkatapos, sobrang laki nito ah, isang part lang to. Tapos 2 floors to, marami. Ito yung pantry namin. When I say pantry mga boss, sa BGC to, sa Vista Hub. Free foods, correct. Sino yung nagsabi nun? Si Alan. Free foods kami. Okay? When I say free foods, libre ang breakfast, libre ang lunch, libre ang dinner, libre din yung 3 snacks. Libre yung 3 snacks. Pag galing ng shift namin, alas 10 yung shift, mag-out ng 6 o'clock ba yun o 7? Sorry 10 to 7 ba yun na part. Ang gagawin, eto na pos, ang gagawin, magbre-breakfast kami. Siyempre, sausage, omelette, yung mga ganun. Tapos, kasi nasa call center, ang tawag nila sa akin, Daddy Ian. Di ba ganun naman yon kapag ikaw nasa call center, tapos yung katrabaho nyo merong may anak, daddy ang tawag. Malaki ang savings sa foods, tama. Alam niyo bakit? Hindi, prutas mo. Ang tumbler ko, tag 2 liters. Yung anak ko, di ba sa Cavite ako nag-uuwian, sabi ko sa anak ko, anong gusto mong iuwi ni Papa? Milo, soft drinks, juice? Ganon na case. Milo, soft drinks, juice, mga ganon. Oh. Tapos, pagkatapos ng breakfast, yung mga kasamahan ko, sawa na sila sa prutas. Pwedeng orange, pwedeng apple, yun yung binibigay sa akin. Sabi niya, Daddy Ian, sa'yo na lang to. Ibibigay sa akin. Alam mo, uwi ako ng bahay, meron ng bit-bit na 7 apple, 5 oranges, mga ganun na case, or banana. Depende kung ano. Ganun po kami. Tapos, di ba pumila ka na, tapos ka na kumain. Yung iba pipila uli. Bakit sila pipila, coach? Kasi may dala silang baunan. May dala silang Tupperware. Bakit? Binalot nila. Bakit? Para pag uwi nila, hindi na sila bibili ng ulam or something. Di ba? Oo. Alam nyo ba, bago ko lang nalaman yung term na yan na Sharon, last week lang, nung birthday ng wife ko. Kasi November 2, birthday ng wife ko. So yung mga sister-in-law tsaka brother-in-law ko, sabi ng brother-in-law ko, sabi ko, ay hindi, kasi pinabitbit na namin yung maraming pagkain, dalhin nila. Sayang, hindi ako sanay mag-Sharon-Sharon. Sharon pala yung pag nagbabalot ng pagkain. Hindi ko alam. Oo, ganun pala yung term, di ba?
Pero nagigets nyo na yung dito, ang sarap ng buhay namin dyan. Pero mabilis din kaming lumaki dyan. Yung mag-gain ka ng weight kasi sa sobrang daming pagkain. Pero ang Google kasi, inaalagaan talaga nila yung mga empleyado nila. Pag vegetarian ka naman, meron pong vegetarian din na food. Merong option na ganun. Ha? Okay, merong option na ganun. Tsaka dito sa building na to, nasa BPO ako or call center. Pero, dyan kami pinapa-report ni Google. Sa building na yan ng Google. Okay? Diyan kami pinapa-report. Pagkatapos, iba-ibang accounts. Merong YouTube lang, merong ganun. YouTube lang talaga sila na accounts. Merong Google Cloud, pero kami Google Ads kami. Okay ba yan sa inyo? Kasi you do have the option to become an employee if you want. Yung mga ganyan na part. So yan, basta dyan na nagtatambay-tambay. Ito kami, classroom namin dito. Meron kaming, bawat isa sa amin merong laptop. Chromebook na ginagamit. So para pag nag-aaral, yun, kanya-kanya kaming laptop. So ganun kaalaga sa Google. That's our life. Okay? Now, let's go with this one now. Kasi ang ituturo ko sa inyo muna ngayon, paano kumuha ng certificate sa Google Ads. Sino dito excited? Sige nga, type nyo nga dyan, certificate. Ayan na, certificate. Okay. Una, you may get a job sooner. Pwedeng later. Pero we have students kasi na ganun eh. Depende pa rin yan sa galing mo ah. Kasi yung iba, kaya nilang itawid yung interview. Yung iba, kaya nilang kumuha ng client. Na-hire kagad sila. Pero that's a possibility sa iyo ngayon. Kahit audience ka lang ngayon muna dating sa Google Ads. Next, o eto siya, nakakuha siya ng client sa Upwork. Eto, nag-optimize lang siya ng ano niya, na eto sa LinkedIn, ang galing nito ni John Del basta LinkedIn. Nalulunod na siya sa offers ng clients, yung ganun na case. Eto naman, nag-optimize lang siya ng profile niya sa Google sa OLJ, may 5 na siyang job invitations kasi nag-optimize nga siya ng profile. Tapos, sino dito sa inyo yung nasa isip nila, tsaka na ako mag-a-apply kapag 100% ready na ako? Sinong ganun yung nasa isip nila? Tsaka na ako mag-a-apply kapag 100% ready na ako. Huwag ganon mga boss. Huwag mong isipin yon, ay kailangan 100% magaling ako sa Google Ads. Hindi po. Kailangan mo ng actual experience sa Google Ads. Malinaw, hindi. You need actual experience. Kung 60 to 70% ready ka na, apply ka na. Bakit? Yung kulang mo, yung 30% na kulang mo or 40%, dun mo na malalaman sa actual job. Guys, taas ng kamay nga uli. Type mo dyan, call center. BPO. Type niya BPO. Di ba sa training natin, train ka ng 1 month or 2 months or maikli lang yung training mo. Pero karamihan doon sa training sa'yo, tinuro sa'yo, sa actual na talaga pag nagtatawag, hindi naman nangyayari. 10% lang na-apply mo doon. Tama, hindi. Ang layo ng tinuro nila sa actual, iba. Nagigets nyo? Pero yung mga Google Ads students ko, tuwang-tuwa sila sa akin kasi practical ang tinuturo ko. Yung kumbaga, yung alam ko na 5 years sa Google, in-squeeze ko na. O para mas mabilis maintindihan. 'Di ba? Pero, uulitin ko, kunwari, meron ka nakitang job description sa tawag dito, may job description sa OLJ or kahit ano pa dyan, binasa mo, marunong sa ganito, marunong ganito gagawin. Pag naintindihan mo at nakita mo, uy, kaya ko dyan kahit 60% to 70%, apply ka na. Apply ka na. Kung 60 to 70%, you don't need to be 100% ready kasi you're not gonna be ready. Bakit? Kasi wala ka namang actual experience ah. Wala ka namang actual na hinahawakang client ah. It's not about fake it till you make it. 60 to 70%, alam mo na yung gagawin, go ka na. Kasi matututunan mo rin yan kapag andun ka na. Okay ba yan sa inyo? Kasi if you're going to wait for kailan ka magiging ready, baka matagalan ka.
It's gonna take you time. Yung opportunity, ando na sa ibang tao. Kasi you're busy trying to get ready lang. 'Di ba? 60 to 70% practical yan. Go for it. Hindi kailangan 100%. Ha? Next. Pupunta ka lang naman sa YouTube. Hindi, sa YouTube. Pupunta ka sa Gemini. Eto, may tuturo ako sa inyo yan mamaya, ha? Top 10 interview questions. Pupunta ka lang sa Gemini. Sasabihin mo kay Gemini, bakit Gemini? Hindi, eto guys ha, bakit Gemini? Sino may-ari ng Gemini? Sino dito may, nakakaalam? Si Google, correct. Ita-type mo lang sa prompt sa Gemini, sasabihin mo, si Google may-ari ng Gemini na AI. Pupunta ka dun sa Gemini, sasabihin mo, uy, nag-apply ako sa Google Ads Manager. Ito yung job post nila, i-paste mo yung job post. Sabihin mo sa kanya, gawan mo ako ng 10 questions based dun sa job post na yon. Alam nyo ba, pwede mong kausap si Gemini. When I say, alam mo, gagamit ka ng headset, sasabihin mo kay Gemini, okay, gawa ka ng 10 questions. Tanungin mo ako ng first question. Magtatanong si Gemini ng question. Sasagutin mo, pipindutin mo yung mic sa Gemini. Magsalita ka sa headset mo. Pagkatapos nun, ibibigay ni Gemini yung feedback mo. Sasabihin niya, ang galing mo dito na part, ang galing mo dito na part. Pero meron kang na-miss konti dito na part. Sasabihin ni Gemini. Pwede rin kung gusto niyo sa ChatGPT, pero si Gemini kasi nga, alam niya si Google Ads. Nagigets nyo? Yung ganun na case. Pero kung gusto niyo ng ChatGPT, pwede din. Mamaya, we'll discuss in KPIs kasi wala rin tayong campaign build na gagawin ngayon eh. Pero basta, kasi this is just part 1 eh. Panoorin nyo na lang sa YouTube yung part 2 ng training ni Coach Ian. Sa part 2 kasi ng training ni Coach Ian na 3 hours, nagturo ako doon paano mag-build ng campaign. Tsaka ano yung mga KPIs kunwari na kailangan. Okay? Oo. So, top 10 interview questions kasi paulit-ulit lang yan. Common questions yan. Pag alam nyo na, madali na lang yan. Pag natawid nyo lang yung mga questions na yan, i-hire ka nila. Yun lang ang labanan dyan. Mamaya, may bibigay ako sa inyong tip. After nung yung certificate na sinasabi ko, okay? Then optimize your profile. OLJ, Upwork, Indeed, JobStreet, yan. Optimize nyo, hindi pwedeng hindi. Kasi you want to build your credibility online. Okay, now, kagaya rin na to yung sa Gemini. Pwede ka magtanong kay Gemini ng rates. Example meron kang discovery call or strategy call sa isang client. Kunwari, taga UK siya. Pupunta ka kay Gemini, tatanungin ko siya, just got a new Google Ads client from United Kingdom. How much do I charge for this client? Create 3 packages. I have a 1-year background in Google Ads. Gagawa ka agad yan ng gagawa yan ng basic package. Kunwari lang to gagawa siya ng basic package. Yung pinakamura, i-charge mo si client ng £800 a month. Pwede na, hindi? Pwede na? £800 a month? Kunwari lang to kung marunong ka yung sa parang discovery call. Pwede na yan, hindi? Pounds yan Ano mas malaki? Dollars or pounds? Kasi United Kingdom, in pounds ang ibibigay niya na Oo, di ba? So yun. Kung Australia naman, just got a new Google Ads client from Australia or United States. How much do I charge for this client? Create 3 packages. Si Coach yan, ilalagay ko dyan, I have 5 years background in Google Ads. Nagigets nyo? Magre-create yan. Kunwari, balik tayo dun sa UK. Ang una niyang sinabi, ang first package mo, £800. Ang second package mo, £1,500. Ang third package mo, £3,000. Si client, anong gagawin yan? Pipili lang siya. Ay, sige, dito na lang ako sa basic. Nagigets nyo? Basic ang pinili niya, o di may £800 ka. Kunwari, sinabi niya, eto yung pangalawang package ang gusto ko. Pinili niya £1,500. Ay, panalo ka. Nagigets nyo? Bigyan mo siya ng option na 3. Huwag mo siyang bigyan ng isang price lang. Tatawad din yan. Bigyan mo siya ng 3 package, malamang sa malamang, pipiliin niya yung pinakamura. Tama ba? Pero yung pinakamura is your happy rate. Yung yung happy ka na kahit £800. Kunwari, sa mind mo, ready naman ako kahit £500 lang a month sa isang client. Ay, pwede pa rin yun.
500 yung isa, first package mo. Second package mo is tag $1,000. Sunod, third package mo, $2,000. Pwede rin pong ganon. Okay lang, Judith. Okay, win-win. Kailangan talaga madiskarte ka lang kahit sa pricing. Okay, yung ganun na case. Gagamit ka lang kay Gemini. Bakit kay Gemini, Coach? Kasi po, updated si Gemini. Kaya niyang ibigay sa iyo yung rates. Okay? Yung ganun na case. Paano po, Coach, pag bago lang natuto? Ilagay mo dyan, just got a new Google Ads client from United Kingdom. How much do I charge? I have 3 months background in Google Ads. Pwede namang ganun ah. O di mag-a-adjust din si ano ng pricing. Nagigets nyo? Mag-a-adjust lang ng pricing si ano si Gemini kasi 3 months pa lang ang experience mo sa Google Ads. Mas maliit ang package mo, hindi 800, ganun na case. Ha? So, doon na tayo. Ito na. Tapos, pag may tanong ka sa Google about Google Ads, pupunta ka sa support.google.com. Kasi makikita mo doon yung mga questions. Ano ba yung phrase match na yan? Ano yung broad match? Ano ba yung sinasabi ng CPA na yan? Yung ROAS na yan? Ano ba yung display campaign na yan? Paano ba mag-set up niyan? Paano ba mag-set up ng video campaign? Kailangan alam mo yung resources, marunong ka humanap ng resources. Ang mga magagaling na freelancer, alam nila kung saan sila tatakbo pag may tanong sila. Hindi, Coach Ian. Pupunta ka doon sa, kunwari, etong sa mga resources na yan. Kay Jeff, okay, balik tayo. So, balik uli tayo kay Gemini. Ito na, support.google.com ha. Ayan, support.google.com. Next, o ayan o, tatype mo lang dyan. How can we help you? I-type mo kung ano yung concern mo, ano yung issue mo, yung ganun na case. Sunod, Pinoy Google Ads Community. Ito yung ginawa ni Coach Ian. Hindi yan 2,900 5,300 members na yan. Madami na yan ngayon. Sunod, ito ang matindi na part. Guys, sa mga Google Ads students ko, I meet them Monday, Wednesday, Friday. Every week, Monday, Wednesday, MWF. From 8 o'clock to 11 p.m. nagmi-meet kami. Bakit, Coach? Kasi po, ang goal ni Coach Ian, maraming magkaroon ng gigs sa mga Google Ads students ko. Yan lang ang reason ba't ko siya ginagawa. Kaya sobrang dami ngayon ng mga students ko, nakakapag-strategy call sila, na-interview sila, na-hire sila. Kasi andyan ako, nag-guide sa kanila, ano yung gagawin. Pero yun siya, yung sa, I have like, ang tawag namin dyan, AMA sessions. Hindi ina, AMA. Alam niyo ibig sabihin ng AMA, di ba? Nalaman ko lang yan sa crypto eh. Ask me anything. Ask me anything na sessions. Yan yung MWF. Tapos, nagtuturo din ako niyan. Merong tinatawag na AMA Basics. Puro mga pang-basic lang muna, yung mga baguhan pa lang sa Google Ads. Meron ding AMA Advanced na session. Pag advanced technique ang tinuturo ko. Kasi para na doon sa mga medyo, gamay na nila yung Google Ads. So, yan yung I have my mastermind group. So, that's what I do. Pinapaspasan ko sila, kaya nagmi-meet kami. Dati, 5 days a week yan. Tapos 10 p.m. onwards. Iniba ko lang ngayon yung schedule because of health issues ni Coach Ian. So, pero para ma-serve ko pa rin yung Google Ads na students ko, ginawa ko siyang MWF. Then 8 p.m. to 11, ganun na case session. Okay? Siyempre, may recording yan sila. Pero pag meron kang concern or kunwari, Coach, may client ako dito, ito yung account. Anong gagawin natin dito pag optimize? Live yun. Sige, ganito gagawin natin. Punta ka dyan, ito gawin mo. Ini-explain ko sa kanila bakit yung mga optimization or may campaign build or kahit anong consultation sa Google Ads, tinatanong nila ako. Okay? So that's how I do it. Now, okay guys, dati walang ChatGPT, walang Gemini. Pag magbi-build kami ng campaign, sa totoo, 2 to 3 hours mag-build ng campaign, ng search campaign. 2 to 3 hours.
Ngayon, you can get it done in 30 minutes to 1 hour. Sino yung gusto ng ganun? Dahil may AI na, dahil may chat GPT na. Dati kami, kailangan naming magaling ka sa copywriting, magaling ka mag-isip ng headline, ng description. Eto ngayon, may prompt na lang, kasi si Coach Ian, may prompt na akong binibigay sa students ko, ay lalabas na lahat doon ng 15 headlines, 4 na description, call out, structured snippet. Lalabas na lahat ng kailangan niyang i-copy-paste na lang niya doon sa Google para yung magbe-build. Kasi yun na yun ang labanan. Gamitin mo kung ano yung available na technology para mabilis mong magawa yung work mo. Let me ask you this now. Kasi, tingnan nyo 2 hours mag-build ng campaign. Ito na nga yung maganda. I-optimize mo yung campaign every 2 weeks lang. 15 to 30 minutes. Kaya hindi? Kaya hindi. Okay. Imagine nyo to Kunwari lang, hinire si Coach Ian ng isang tao sa Google Ads. Babayaran niya ako ng $2,000. Si Coach Ian kasi to Pero ikaw, baka happy ka na sa $500 or 1,000. Pero kunwari si Coach Ian hinire, $2,000. Imagine niyo yung gagawin ni Coach Ian Kaya niyo bang ma-imagine? I-build ko yung campaign ng 1 hour or 2 hours. After 3 weeks, sisilipin ko yung campaign, i-optimize ko. After 3 weeks, kasi yun yung learning curve ng algorithm, yung mag-a-adjust, yung mag-gather pa lang ng data. Sunod nun, every 2 weeks, sisilipin mo ng 15 to 30 minutes yung account. Every 2 weeks. Kaya hindi. Trabahong tamad o hindi, mga boss. Pero bayad ka nun, $1,000 a month. Example, or 2,000. Depende kung paano pag-negotiate sa client. Ulitin ko trinabaho mo sa simula kasi kung magbi-build ka pa lang out from scratch talaga, magbi-build ka pa ng campaign 2 hours. Tapos, after 3 weeks, sisilipin mo ng 15 minutes yung account, i-optimize mo. Every 2 weeks, ganun Pero continuous na bayad ka ng $500 a month. Okay ba yon? Okay ba yon? Okay pa sa all right, no? So, ganun po siya. What if meron kang 4 na clients? Ito na computation para to sa inyo, hindi kay Coach Ian kasi malaki ako mag-charge. May 4 kang clients monthly. $500 per month ang charge mo na retainer fee or maintenance fee. Tapos, kumita ka ng $2,000 per month. Bakit? Di ba sa isang client, nag invest ka lang naman ng 1 hour? So, kung 4 na clients, 4 hours, pero bayad ka ng 2,000 per month. Nai-imagine nyo, hindi. Nai-imagine nyo ba? Pero syempre, pag expert ka na nun. Pero kung bago ka pa lang, okay pa rin yun. Di ba? 8 clients talagang gusto ni Erickson, di mas maganda din yun kasi $4,000 a month yun. Pero what I'm saying is, you can do it. It's possible. Ha? Oo, it's possible. Ganon siya. For clients, sa stig $500 a month. Coach, bago pa ako hindi pa ako confident mag-charge sa kaniyang 500 o di 300. Bahala ka. Kasi depende yan sa'yo. Ang tawag dyan, happy rate. Kapag binayaran ka ba niya yan, happy ka o malungkot ka? Kasi nilobol ka. Di ba yung lobol, yung parang binarat ka? Yung ganon na case. Pero kung happy ka naman, kasi para makapag-practice ka lang ng skill mo. Di ba? Nagsisimula ka pa lang naman, pwede yun. Walang problema. Pero I'm just giving you an idea. Ito yung mga pwede nyong i-charge. Ha? Oh, so ganun po siya. Now, how much your life would change if you're earning 6 digit a month? Malaking tulong, hindi. Lalo na. Pero 'di ba sabi mo kanina, kahit 25K a month lang, kahit 'di ba kikita ka lang ng 30K a month, nagsabi kayo, kahit 50K lang, kalahati ng 6 digit, masaya ka na nga 'di ba? O di okay na rin 'yon. I'm just saying, okay? Di kung sa local clients, coach, pwedeng ko ako local clients, singilin ko lang ng 10,000 a month, 20,000. Ay, pwede mga bossing, diskarte mo yan. Kasi Pinoy yan di ba? Yung ganun, maliit ang singilan pag Pinoy. Okay lang yan. Ha? Now, what is Google Ads? Bibilisan ko na lang to pahapyaw lang muna ng konti. Gusto nyo bang mag-break kahit 5 minutes? Kuha lang kayo ng pagkain nyo, mag-ano kayo ng konti. Gusto nyo ba yon?
O break tayo ng 5 minutes. I'll stop the recording, then we'll continue. Break tayo 7:54. Let's go back by 8 o'clock. Para lang makapag-break kayo.